pangkontra sa kanser. Matindi ang atsal pangkontra sa kanser. At gayon din po, gamot din po pala ito sa puso, ang atsal. Sarap. Hindi niya maanghang. Hello po mga ka-healthy, muli nagbabalik po kami para sa inyo. Nakita nyo po sa aming harapan ang atsal o bell pepper. At saka magmumukbang po tayo ngayon. Bago po mga ka-healthy, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Kaya magmumukbang tayo. Bago tayo kakainin yung atsal, magpasalamat muna tayo. Okay. Sasabihin po namin sa inyo kung ano pong benepisyo ng atsal po o bell pepper. Okay guys, bago po natin simulan yung mumukbang o kainin natin yung atsal, comment po kayo sa atin o ano po yung pagkain nito o niluluto nyo po ba at sa ano nyo po hinahalo. Ngayon po guys, kakainin natin ng hilaw. Kasi po 100% po na makukuha natin ang sustansya nito. Kapag luto kasi, merong mawawala na yung sustansya na baga 20% siguro mawawala at saka manatili ang 80%. O nga po pala, pasintabi po sa nanunood. At ngayon po, muli sinasabi namin palagi, huwag po kaming gagayahin ng mga bata. Mga professional tambay lang po at ang gumagawa nito. Ang mga loko-loko lang gumagawa nito. At mga malalakas lang ang sikmura na gumagawa nito. Alam niyo po ba na ang atsal ay mayroong maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan natin? Ilan po sa mga ito ay ang mababang calorie. Ang atsal po ay mababa sa calorie. Kaya't maari itong isama sa mga diet para sa pagpababa ng timbang. O sa mga nagda-diet dyan o sa mga matataba dyan, ito na pong solusyon din. Makakaano din po sa inyo sa pagtimbang o pangpapayat. At mayaman din po sa fiber ang atsal. Ang fiber sa atsal ay makakatulong po sa regular na pagdumi at magpapanatili ng kalusugan ng gastrointestinal. Sarap! Ang lasa po niya guys ay napakasarap. Para siyang mansanas apple. Sarap talaga. Sarap. Texture para siyang manamis-namis at para siyang naghahalo yung medyo maasim ng konti. Pero masarap siya. Malinamnam. Hindi siya maanghang. At ang isa pa sa mga benepisyo nito, mayaman po sa vitamina at mineral. Ito po ay naglalaman ng vitamina K, ano pa po, vitamina C, at potassium. Galing na mahalaga po sa pangkalahatang kalusugan ng buto. Galing no? May potassium at kahalagan sa buto at may vitamin C at K. Maraming nagda-diet na ginagamit din po ito nila na ito po ay panghalo sa salad at biniblend nila para sa kanilang mga pagkain para po sa pag-diet. At gayon din po, gamot din po pala ito sa puso, ang atsal. Sarap. Hindi niya maanghang. Guys, mabango siya. At basta mabango. Hindi ko maintindihan yung bango. At saka guys, hindi siya maanghang. Kala ko nga maanghang to pero hindi. Tingnan niyo po. Guys, so nga pala, kapag kakain kayo nito, pwede nyo ihalo o kukuha kayo ng sausawan para masarapan pa kayo. Pero sa akin, no need na po ng sausawan o maglagay ako ng suka. Sa akin, masarap na po eh.
Sarap. At isa pa po sa benepisyo nito, anti-inflammatory. Ang ilang mga sangkap ng atsal ay nagtataglay din po ng mga sangkap na may anti-inflammatory na epekto na maaaring makatulong po sa laban ng pamamaga at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa pamamaga. Matinding atsal, no? Dami palang benepisyo ng atsal. Galing. Sarap talaga, guys. Yung mga pati nga nagbibideo sa akin, tinatakam na din eh. Baga naglalaway na daw, guys. At saka swerte ko kasi ako yung laging kumakain nito ng mga masustansyang mga pagkain. O nga pa pala, guys, ang isa din po pang palusog sa puso. Ibang klase talaga yun na nabanggit natin kanina. Ang atsal din po, ang potassium sa atsal ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Nako sa mga high blood po dyan. Ang atsal. At nagpabawas sa panganib ng mga sakit sa puso. Galing talaga ng atsal. Sarap. Ano pa po? Pangkontra sa kanser. Matindi ang atsal pangkontra sa kanser. Ang ilang mga sangkap sa atsal tulad ng luteolin ay may mga propiedad na maaring makatulong po sa laban sa ilang mga uri ng kanser. Naku, ang tindi ng atsal. O mga ka-healthy, bumili na kayo kagad ng mga atsal o di kaya maghanap kayo ng may mga atsal para ito yung pagkain nyo para maging healthy po kayo. Ano pa po? Hydration. Ang atsal po ay may mataas na laman ng tubig. Naku, kaya pala pagkakagatin ko nagbibigay sa matatamis o may tubig na matatamis-tamis na nagpapabuti sa hydration at nagpapadala ng mga mahahalagang nutrisyon sa ating katawan. Hindi talaga yung atsal, no? Hop. Hindi siya maanghang. First time ko lang po nakakain ng atsal, tsaka nalaman din po natin yung benepisyo nito. Mahalaga pala po sa ating kalusugan. At samantala, kailangan pa rin maging maingat sa pagkakakonsumo ng atsal. O lalo na sa pagkain nito, lalo na po para sa mga tao may mga kondisyon tulad ng hyperkalemia o iba pang may mga sakit sa bato. Bawal na sa may mga sakit sa bato. Gayon din, mahalaga pa rin ang tamang paghanda o pagluto o lulutuin pa rin natin ng atsal upang mapanatili ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Okay. At saka yun, guys, inulit namin kung para maging kayo, mas maganda pa rin lutuin. Pero sa amin, sa mga malalakas na sikmura at mga healthy na katawan, 100% kakainin natin ng hilaw. Kasi makukuha natin lahat yung benepisyo eh. Kaya guys, turuan din po natin yung mga bata na palagiin kumain ng mga healthy na mga vegetables o prutas ba dyan. At sa mga gulay na bilang to sa gulay eh. Sarap talaga. Parang ayaw ko nang huminto. Tsaka ako nga pala guys, huwag natin itong itapon yung mga buto niya. Kasi itatanim natin to guys para papakinabangan din natin. Ayan, sabi din po, kapag may gulayan ka sa bakuran, meron kang anihin. Maganda talaga may tanim sa bakuran. Kasi marami ka, wag ka na sa mga kapitbahay ka kumukuha. At ulitin namin, sa mga professional tambay lang po ang gumagawa nito. At kung hindi nyo nagustuhan yung video namin, ulitin namin, please naman po, mag-follow po kayo, like, at i-share nyo na din o ibahagi nyo sa iba para malaman din nila kung anong mga benepisyo ng atsal. At lagi nating tatandaan na mag-iingat kayo palagi. Ang sabi ng lolo natin noon, kung walang knowledge, walang power. Bye-bye!